Hello po mga Kalingap, welcome back to my YouTube channel, Kalingap Dan. And ngayon po meron po tayong problema po dito po sa ating sasakyan. Dahil yung gulong po natin nabutasan po or natusok po yata. Kaya iniisip ko po kung saan makakabili po agad na may available po na size ng gulong natin. Kasi kung orderin pa po yun, parang baka 2 to 3 weeks pa po, and delikado naman po kung gagamitin natin to araw-araw. Baka pumutok po or syempre dumulas po dahil may damage po yung gulong natin. And maghahanap po tayo ngayon kung saan meron dito sa Daet. Sana meron po, and sana kasya ng kasya po sa budget natin, dahil baka may kamahalan pero magka-canvas po tayo dito. Tingnan natin kung saan tayo mas makakamura. And syempre yung quality dapat na nagulong, yung pang matagalan po. At syempre yung matibay gulong, dahil napaka-importante po ng gulong sa sasakyan. Kaya yung samahan nyo po ako mga Kalingap. Tara po mga Kalingap. Isa nung problema natin ngayon, itong gulong po natin, dahil nabutas po or may natusok. Naalala ko po, ito yung nag-scout kami Super JR, na pag-park ko may bato na may bakal. Hindi ko po napansin. Tapos napansin ko na lang po pag uwi ko po na may nakausli. And pagtingin ko, ito nga po, buti na lang po ay hindi siya ganun kalalim, kasi hindi naman po sumisingaw yung hangin. Check ko lang po kasi nababawasan po yata pa unti-unti. And delikado din po ito. Ayan po. So kailangan po natin bumili ng bagong gulong na mabilisan po, dahil delikado po ito. And gulong po ang isa sa importante sa sasakyan. Kaya tara, hanap po tayo ng tire shop dito. And napakaganda po ng panahon ngayon dito sa Daet. Mainit nga lang po, pero ngayon naghahanap na po tayo dito ng mga bentahan po ng mga gulong. And buti na lang napansin ko agad to, dahil baka mabiyahe ko pa to ng malayo, tapos na hindi ko po alam na may problema tayo sa gulong. Delikado po yun. Kaya ngayon tayo ay mapapapalit ng maaga. Sayang, medyo bago pa yung gulong, hindi pa naman pudpud, kaya sayang din po. Pero okay na yun, at least safe. Papunta tayo kila ngayon, dapat kila Kuya Brooks, para po ayun, mag-update sa ating sisimulang pabahay kay Kuya Brooks. At excited na po ako dun, dahil maraming nag-aabang na handang mag-awot ng tulong. At ayun, isa na po doon ng Team Daddy or Team Dandy na sumusuporta po sa amin, na willing pong tumulong sa atin sa pabahay. At ayun, may mga sponsors din po si Kuya Brooks, kaya maraming salamat po na nandyan kayo para sumuporta sa ating susunod na pabahay. At ayun, syempre si Kuya Val, sila Tita Edna ay natutuwa na yun ang aking next project, na tulungan si Kuya Brooks. At sa mga viewers din natin dyan, sana ay magtuloy-tuloy po yung natin, yung views po doon sa sa amin ni Kuya Brooks, lalo na pag nasimulan na yung pabahay, dahil ganun po ay makakatulong na rin po kayo, pati ako po, na madagdagan natin at matapos ang pabahay kay Kuya Brooks. Excited ako dahil hindi ko po inaasahan ang susunod na pabahay ko pala ay si Kuya Brooks na. Masaya ako doon dahil syempre unang-una ay papa ko siya, at nandun din naman yung kapatid ko si Alim yun. Meron na silang titirahan, hindi na sila mamumroblema magrenta. Kaya excited din po ako doon, at matapos po natin to. Yan, salamat din syempre kay Insan Rab na pinahirap sa atin si Super JR. At syempre kay Super JR, salamat din dahil willing siyang tumulong sa ating pabahay. Napakabait talaga niya, Super JR. And ngayon po ay meron tayong mission muna sa atin. So mga Kalingap, nandito na po tayo sa unang tire shop. At
sana po may available po dahil di wala, mag-order pa raw po. So dito tayo sa pangalawang tire shop po, dahil sa una pong pinuntahan natin ay wala pong available. So ikot-ikot pa po tayo, baka meron. Papacheck po natin kung safe pa rin pang gamitin itong mga kalingap pansamantala. So titignan ni Kuya kung may singaw. Ayun mga kalingap, pangatlo na punta natin itong shop. Meron pa dito isa, pero sana may available. Dahil dito po wala, hindi daw sila umu-order ng isang piraso lang, dapat daw 4 talaga. Kaya hindi ko alam kung anong gagawin natin kung hindi po tayo makakapagpa-order. Ayun, ay na-check nila, sabi naman ay buti na lang walang walang butas, hindi sumisirit yung hangin, pero delikado nga daw po yun, baka bigla na daw pumutok. Kaya kailangan natin papalitan ito mga kalingap. Yun. Last po napupuntahan na alam ko na shop dito, kaya sana ay meron or pwede maka-order. Kaya medyo nakakano din to, hindi mawala sa ating isipin, dahil delikado po pag gagamitin natin tong sasakyan. Lalo na ginagamit ko po ito madalas sa pag-scout or pagpunta sa ating mga beneficiaries. And so let's go mga kalingap. Mga kalingap, ito na ang ating last stop na shop na alam ko dito sa Daet. Kaya sana pwede po na nakapagtanong na po tayo, and sana pwede umorder, at sana mabilis lang po, dahil delikado nga daw po yung lagay ng ating gulong. Buti isang gulong lang po yan. Ayun mga kalingap, good news po. At buti na lang po meron tayong na-order. At ayun, mag-aantay nga lang po tayo siguro ng 2 to 5 days daw. 2 to 5 days ang sabi ni boss, ng boss po nila. At magandang brand naman po ito. Ito ay Korean made. And so ito mga kalingap, pwede natin ito magamit pansamantala, pero dito lang tayo sa malapit. Siyempre dapat ang takbo natin alalay lang, takbong pogi lang po. Ayun, medyo may kamahalan, may price din po ang ating na-order na gulong. Almost 10,000 din po isang piraso ng gulong. At sana mapabilis po, kasi nag-aantay sila ng kasabay bago po ma-deliver. Lalo na isang piraso lang pong in-order natin. Sana ay huwag naman magtagal masyado. And ganun talaga ang buhay. Dating ang mga hindi nating inaasahang mga pangyayari po. And ayun, buti na lang kahit pa paano meron pa tayong onting natabi po dyan, at magagamit natin dito sa gulong. Okay na rin yun, at least bago po yung gulong natin. At ligtas po tayo, diba? Lalo sa mga magiging pasahero ko, sa mga sumasakay dito sa akin, para safe din po talaga sila. Mga beneficiaries, sila Kuya David, sila Lolo, madalas natin nakakasama dito. And ayun, ganun talaga po, part ng buhay, mga ganitong klaseng magiging problema. Lalo na syempre pag may sasakyan, parang meron na tayong responsibilidad din na kailangan na ma-maintain natin na yung sasakyan, yung kondisyon ay nasa maayos lagi, dahil dito nakakasalalay ang ating buhay pag tayo ay nakasakay dito. And so punta na natin si Kuya Brooks. Kanina pa po tayo inaantay nun. Andito na tayo kay Kuya Brooks, at ipapakita natin, ipaprank po natin si Kuya Brooks. Tignan natin kung anong reaction niya. Meron kasing nangyari dito sa sasakyan ko nakaraan. Muntik na ako mabangga. Kasi biglang pumutok yung gulong ko habang tumatakbo ko, habang umaandar. Tapos buti na lang doon ako sa alam mo yung lagpas tali, alam mo yung
sa Talisay pa yung ano, papuntang Binsons, di ba malawak yung kalye doon? Malawak yan. Tapos Doon- matakbuhin dyan. Doon ako, buti na lang, walang kasalubong. Tumanong ka? Biglang pumutok, tapos muntik na umikot-ikot, buti na kontrol ko. Buti magaling. Ito, tingnan mo pa. Ayan o. Nakikita, fly na. Ayun, di ba Kita na yung fly. Di ba sabi sa manipis na? Okay. Fly na yun. Buti na lang, di ka na, Bigla siyang pumutok. Thank you kay Lord, no? So, ngayon, wag mo nang patagalin to. Kasi, kapag na pag tumatakbo, Naka-order naman ako ngayon ng gulong, so aantayin ko pa. ngayon, nalagay mo dito dahil alalay ka lang. Takbo ka lang ng 40. Bakit kaya pumutok yun? Manipis na. Hindi, Pangalawa, bagong-bago pa yan oh. bago talaga sabi niya. Yung gulong, hindi pa nga masyadong gamit. Di ba, makapal pa. Tapos biglang pumutok. Di ba sabi ko sa'yo, wala sa align. At yun naman kain doon sa gilid, kabilang gilid, makapal. Ito sobrang manipis na oh. Hindi sa pantay. Di ba naalala mo yung sinabi ko sa'yo na Hindi, sa dati ko yung sasakyan. Ito din. Yung isa ko yun, yung pinalitan ko. Ayan o, halika, parang paniwala ka. Sinilip ko to, ayan o, ang kapal o. So dito ang dapat. Ikaw naman manubela. Ikot mo rito para malaman mo. Turo ko sa'yo ha. Pero kailangan ipalay niyan. Pag bumili ka ng bago, matikman yan. Kasama yan sa alignment. Kasama yan sa pagbili mo. Oo. May tingga kasi lalagyan yan para iikot. Mahal lang isang gulong yan pa, 20 mil. Wow. Na-order ko, 20 mil. Babawasan ko mali yung pabahay sa'yo. Wala problema. Wala problema. Importante yung sasakyan mo. 20 mil nga. Oo. Gagamitin ko mali yung budget sa bahay mo, okay lang? Para may magamit ka. Okay lang? Okay lang. Okay na okay. Ikaw pa. Yan. Hindi, joke lang pa. Ano lang yan, natusok ng bakal. Pag-park ko dun sa sa gilid. sa gilid. Nakakatanak dito mag-prank. Alam mo, Prank lang yun. Kaya ang daming bumilib sa prank. Parang yung umuwi ka nung Davao. Sorry. Maynila. Ang daming nalungkot, ang daming umiyak. Ako, muntik mo rin ako na paano noon. Yung una-una mo. Yung sinabi, hindi mo ako pinindrihan. Muntik na ako naniwala. Kaya naniwala na naman ako. Hindi, lang yan. Medyo talaga natusok lang ng bakal. Pero di talaga sa pantay. Para maniwala ka sa akin, pantarin mo. Ikot mo manubela dito. Hindi, ko naman na, di ba kaya mo naman i-check yun sa manubela pag maandar. Para kung malalaman mo kung may kumakabig. Sabagay. Hindi naman siya kumakabig. Isa kumakabig. Hindi naman. Sa kabig yun. Paano malalaman? Yung kain ng gulong, hindi pantay. Kung saan yung pudpod. Tignan mo to, sobrang pudpod. Sa kabila, nakapal pa. Kaya sabi ko, iikot mo dito para makita natin yung kabila. Sige. Yan, si Kuya Brooks kasi ay veterano na pagdating sa pagdadrive at sa mga sasakyan. Dahil nandito, gusto talaga siya. Pero napatingin ko naman yan, hindi naman daw sumisingaw yung hangin. Hindi naman daw bumaon. Pero papalitan na. Gumilid lang. Buti na lang kasi hindi siya na-flat. Pero bawal siya malayuan. Sabi ko sa'yo, parehas pantay Pantay nga. Dali ko. Ako na mo. Pantay sabi ko. Pinakaikot ko lang sa'yo manubela. Nakabawi. Hindi naman po pala So hindi siya siya aligned siya. Binabihan lang kita. Dalawa ka na sana. Ito isa. So pantay lang. So walang problema. Wala problema. Sabi mo, hindi naman kumakapit. Hindi. Tama ako. Doon din nalalaman yun. Sa kabig. Bitawan mo yung manubela. Yun. Pag gumaganon siya unti-unti, hindi naman. Hindi siya gumaganon sa gitna. Hindi. Sa gilid. Parang lang, pantay lang siya. Tama. Akala ko mali ako eh. Akala mo. So ayun, sige Kuya Brooks, salamat. Nadali rin na. Kasi ginawa niyo. Ibalik ko. Balik ko doon. Pantay lang. Prank tayo. Nabalik yung prank natin. Alingap Dan, tamang-tama. Meron tayong kilawin para sa'yo. Yun. Pero special na isda. Tanigi. Hindi ko pa yata natitikman yan. Masarap. Pagkilawin. So abangan nila to sa Mura akin. lang naman to kasi dalawang slice lang naman. Mas masarap sa bangus yan. Oo. 150 lang naman to. Kaya para naman yan sa'yo. Abangan nyo mga kalingap sa second upload ko kay Kuya Brooks ang ating kainan.
Ay, salamat sa supporters ni Kalingap Dan, no? At natuwa kayo sa aming banding, sa aming kwentuhan bilang mag-ama, parang barkada na rin. Yan po, totoo po yun. Ang mama niya, ka-close ko po. At ang si Tita Elida niya, close din po. At malay po natin, pag may bahay na po dito nakatayo, salamat sa mga sponsor, sa mga nagmamahal kay Kalingap Dan at kay Alimyon. At ito nga po, pabahay ni Kalingap Dan sa pamagitan ni Ma'am Star Miko. At siyempre po, hindi po natin pwedeng baliwalain si Mami Inday dahil siya po ang naging dahilan patto na dito tayo. At ang luti na binigay niya kay Alimyon. Salamat! Tuloy-tuloy lang po ang suporta Kalingap Dan. Ayan. Thank you Kalingap Dan.